Okay, good morning guys. Welcome back po ulit sa aking channel. Kamusta na po kayo dyan? So, ang ituturo ko po sa inyo ngayon ay tungkol po dito sa US stocks. Kasi siguro po marami po sa inyong nagtataka o nakakapansin, marami pong natatalo ngayon dito sa US stocks. Ano po ba ang nangyayari? Tulad po kahapon, tingnan nyo po, dalawang stocks lang po ang merong multiplier kahapon, yung Biopath at yung GTX. At kung makikita po ninyo yung mga lahat po yan pababa, lahat po zero multiplier na po. So kung titingnan niyo po dito sa previous change, kahit po itong may mga matataas po na percentage change ay wala pong multiplier. So ano po ba yung nangyayari ngayon dito? Okay. At kung mapapansin po ninyo din, yung mga may mababang easy volume tulad ng mga 1,000 ay wala na po sila ngayong matataas na multiplier. Yung may mga 3,000 times na multiplier, wala na po. So ano po ba yung nangyayari? Bakit po ba nagkakaroon ng ganon? Bakit po ba minsan isa lang yung may multiplier? So guys, kung hindi pa po ninyo binabasa, basahin niyo po ang dito sa baba, basahin niyo po ang itong tawag dito, itong investment policy yan. Basahin niyo po dyan dahil dito po nakalagay yung ano po bang basehan ng Superbank sa kanilang pag-compute ng multiplier. Paano po ba nila kino-compute yan? So basahin niyo po yan dito. Naka-disclose po yan. Okay? So paano po ba nila yan kino-compute? Okay? Ano po ba yung investing hour? Yun, allocation of returns. Paano po ba yan binibigay? Paano po ba kino-compute? Nandyan po yan. Nakalagay po yan dito. So take time po na basahin po yan. So tulad po dito sa example 1, halimbawa country X, ayan po, yung mga may example po dyan. So ibig sabihin po nito, kung may total volume po na invested sa isang bansa na 8,000 easy, 50% lang po yung ano po doon, yung kumbaga is bibigyan nila ng kita. So ibig sabihin yung kalahati po noon ay talo na po lahat. So ngayon, tulad din po dito, may example pa po. So basahin nyo na lang po ito para maging malinaw po sa inyo. Ngayon, balik po tayo dun sa US stocks. Okay. Balikan po natin. So kung napansin po ninyo, for the past several days po, pares po last week, ang nangyayari po ay isa, dalawa, tatlo, minsan 5 lang yung may multiplier. So ang nangyayari po kasi noon ay yung may matataas na previous change na may napakataas din na easy volume, although mababa yung multiplier niya, ay ang nangyayari po doon, nasasagad na po yung 50% invested dun sa bansa na ito ng US. So kung magkaroon po ng multiplier po yan, yung mataas na volume, automatic, talo na po lahat yung nasa baba. Kasi as rule po dito, 50% lang po yung mabibigyan ng multiplier. So yun po ang nangyayari. So kaya siguro po yung iba po sa inyo nagtataka. So ngayon po, ano po ba ang magiging magandang paraan ba dyan para maiwasan po natin yan? So ang example po dyan, halimbawa kung nag-invest po kayo sa isang country, example po dito sa GTX, example lang. Halimbawa nag-invest po kayo dyan, bago po mag-close ang investing hour, siguro 1 hour o 30 minutes bago mag-close, halimbawa nag-invest ka dito, i-check nyo po ulit dun sa marketwatch.com. Okay, balik po kayo dito. So ilagay po natin yung pangalan ng company. So importante po ditong lagi po nung nasi-check. Dito lang po ito sa US sa US. Sa ibang bansa, ganun pa rin po. Yung may mga mababang easy, meron pa rin pong matataas na multiplier. So search po natin. GTXI. Okay. So pag-check po ninyo dito, so malalaman po natin kung ano po bang status nito. So ano po bang ibig sabihin ko ng status? Kasi po sa US market,
meron pong tinatawag na after hours at meron ding pre-market. Kung makikita po nyo dito, pre-market. Ibig sabihin ng pre-market, bago po mag-open yung stock, ay gumagalaw po yan. May bentahan po yan. 4 hours bago open yung regular session ng stock exchange, meron pong bentahan na po yan. So dito po napupulusahan na po ninyo kung anong magiging lagay ng inyong stock. Okay, kung makita po ninyo dito nakalagay pre-market at naging negative po ang percentage, kung meron po kayo dyan investment, i-retrieve nyo po lahat. Okay, i-retrieve nyo po lahat kasi po kung pagbabase natin ng pre-market, palugi po siya. Okay, dito lang po ito sa US stocks. Sa ibang country, wala pong pre-market. Ano po? Okay, so balik po tayo doon. So pag nakita niyo pong negative, bumagsak yung ayun po, naging negative, gumagalaw. Pag naging negative o kaya bumaba lang ng 1%, naging 2%, ay i-retrieve nyo po lahat. Ulitin ko po, i-retrieve nyo po lahat. Okay, dito lang po ito sa US na market. Okay, pero kung nakita nyo lang pong mataas ang percentage niya sa pre-market, ay huwag nyo na pong i-retrieve. So bibigyan ko din po kayo ng halimbawa. Okay, bigyan ko po ng isang example. Dito po sa aking investment ngayong araw. Dito po sa dito. May investment po ako dito na sa Sai Exploration Holding. So i-check po natin. Meron po ako ditong investment na 869,079. So i-check po natin sa Market Watch. SAEX. Okay. Search po natin. SAEX. Yan. Check po natin. Maganda po ba yung nagiging resulta nito ngayon? Makikita po natin. So, ayan po guys. Makikita po ninyo yung petsa March 8. Ang pre-market po niya is malaki po. 52.17% ang change. So, ibig sabihin, malaki po ang chances na magiging ganito po ang trend kapag nag-open na po yung regular session sa stock exchange sa US. So, ibig sabihin, magiging maganda po ang resulta nito. Most probably, mga 90% po yan. Tama po yan. So, hindi ko po na siya kailangang i-retrieve. Kaya po, kanina 50, ngayon naging 39. Ibig sabihin po, gumagalaw po yan. Ang tawag po dyan ay pre-market. So, yan po ang isang sekreto dyan. Pag nakita nyo pong mataas, huwag nyo na pong i-retrieve. Okay? So, mas maganda makakahanap ko ng pre-market. Okay? Mataas yung percentage. So, yun po guys. Pwede po kayong mag-retrieve ng inyong investment kung makita po nyo na sa Market Watch na bumabagsak yung percentage change, especially kung nagne-negative yung inyong investment. Ulitin ko po, ito ay sa US account lang. Okay? So, ngayon, isa pa po. Kung mapapansin po ninyo, dito sa mga nagkaroon ng matataas na percentage change, tingnan nyo po ha. Ano po ang similarities nito? Ano pong pinagkakapareho? Tingnan nyo po ang amount. $12 lang po. Okay? Dito naman po sa GTX, $0.91. At mo, dito sa ARQL, $3.25. Tingnan po. Ano po ang minimin ko dito? Ayan po, $0.03. So ano po yung ibig kong sabihin? Ang ibig mong sabihin po diyan, dapat po ay mamimili po kayo ng mga stocks na mayroong mabababang value. Bakit po? Kasi ang pinagbabasehan po dito sa Superbank ay ang percentage change. Okay? Hindi po yung amount or laki ng in-increase. Hindi po yung amount, kundi yung percentage. So, ibig sabihin po, ang $1 na nag-increase ng $1 ay meron pong 100% change. Pero ang $100 na nag-increase ng $20 is 20% lang po yung change niya. So, alin ang mas maganda? Yung $1 increase or yung $20 increase? Diba? Siyempre, yung mas maganda is yung $1 increase na may base price lang po siya na $1 kasi yung percentage niya ay malaki. So, yun po ang isang tip ko po sa inyo dito. Maghanap po kayo ng mga stocks na mga $10 below ang value. Okay? Kayo na pong bahala kung paano po yung mag-search. Ano po? Tapos, gawa po kayo ng watch list. So, ibig sabihin lang ba, hanap ko ng mga
20 stocks na mababa ang quantity o yung amount, ilista po ninyo yon. Tapos kumbaga sa numero, ialagaan nyo po. I-monitor nyo from time to time ang kanyang galawan. Wag na po kayo magpalit-palit. Okay? Tapos pag nag-invest po kayo dyan, ulitin ko, before mag-close po yung investment dito sa US, i-check nyo po ulit sa marketwatch.com kung kumusta po ba yung galaw niya bago mag-open, yung tinatawag na pre-market. Okay, isa pa pong example dito sa isang investment ko pa po para may idea po kayo ulit. Isa pa dito sa halimbawa dito sa Selecta Biosciences, may investment po ako dito, SELB. So check po natin sa MarketWatch kung ano po ang galaw nito. Okay, ang code po niya ay SELB. Okay, tingnan po yung sa expo na investment 51% ang pre-market niya. Okay, hanapin natin SELB. Okay, ayan. Kapag positive po ito na malaki, hindi ko po siya i-retrieve totally. Pero pag bumagsak po ito, i-retrieve ko po lahat. Okay. So, ayan po. Maganda naman po. 18%. Mataas naman po ang percentage change niya sa pre-market. So, ibig sabihin, hindi ko na po siya i-withdraw. I-retrieve. Okay guys, ulitin ko. Ang pag-retrieve po ng ganitong sa investment ay sa US stock lang po. Kasi ito lang po ang merong after hours at merong pre-market. Okay, kapag nakita nyo pong bumagsak, i-retrieve nyo na po lahat. Okay po, para hindi po kayo matalo. Sa US lang ha, sa US. Okay, yan po guys. Una pong tip ay mamili po kayo ng mababang amount ng value ng stocks ng pag-iinvestan po ninyo, and bago po mag-close ang investing hour ay i-check nyo po ulit sa www.marketwatch.com ang kanyang status, yung pre-market or after hours na sinasabi. Kapag bumagsak, compare dun sa previous close niya, ay i-retrieve nyo na po. Pero pag naging mataas po yung percentage change or positive siya, mataas, huwag nyo na pong i-retrieve. Okay? Baka may magtatanong dyan, wala daw pong kita kapag mag-retrieve. So guys, ito po ay sa US account lang po. Ito kasi may biro po tayo ditong basis kung bakit po natin i-retrieve lahat ng ating investment. Okay? Yun lang po guys. Comment lang po kayo sa baba kung ano po nangyari sa po ninyo, kung ano pong gagawin po ninyo. So muli, ito po si Marvin, Happy Earning Online.